Okay, January 31 ngayon ng 2025. January 31. So katapusan ng Enero 14:29 14:30. Alas 2:30 dito sa Tansa, Cavite. So wala pa yung lighter ko. Gagawa ulit. Topic ulit tayo ng mga video na gagawin natin. So kanina inisip ko yung mga video na pwede topic. At tawag nito, probably topic natin is about reality. So before tayo pumunta doon, babalita ko lang sa inyo yung nangyayari dito sa Cavite. Medyo hindi ko alam na talagang kumbaga mga praning, ewan ko, hindi ko maintindihan. Kasi ang ginagawa dito nila ay kumbaga self-pity, tortured. Tinotorture ka, hindi tinotorture yung pagkatao mo dito. Ang gamit nila halos lahat, naku po, dun sa bahay. So may usapan yata doon na patatarantado ako doon. So nanay ko inuulol ako, yung may-ari doon inuulol ako, pati yung kaibigan ng nanay ko inuulol ako. At di lang yan, kanina paggising ko ng umaga alas 5, so dapat matutulog pa ako eh. Inabangan ako nung putang inang yun, yung anak ni Lydia na yun, doon sa tapat ng bahay, yung orange yung bahay. So hindi naman lagi yun, pero malimit na nangyayari yun, na inaabangan ako doon kada umaga. Para kunyari minsan nga na ewan ko, parang bang pagka umikot na ako, kasi nakikita nga nila ako doon sa loob ng bahay. Nakikita nila ako pag nagigising na ako. So lahat, nakikita nila lahat ng, kunyari na limpungatan ako sa umaga, ayaw ko pang bumangon. So minsan gagawin ng putang inang yon, yung anak ni Lydiang yon, ayun, magpapabarurot ng motor doon. Kasi kaya bago nila yung, kasi yung temper ko, kaya ako na-high blood. Kasi binibwisit nga nila ako gamit yung motor na yan, gamit yung satellite link na yan, kung saan nila ako nakikita. So bubusitin ka nila. So kung saan ka kunyari ginulat ka nila doon sa motor, hanggang sa yun na yung gagamitin nilang panarantado sa'yo, na walang nalalaman yung ibang tao sa ginagawa ng mga putang inan to.
At kanina nga, sabi ko, lumabas ka dyan, kako. Tangina ka, kako. Lumabas ka. Maaga, alas 5 nung, pati yata, pati din yung may-ari, nag-abang din sa akin, nakaabang din sa akin. Kaya, kaya tumataas yung dugo ko, kasi ako lang mag-isa, sabi ko nga sa inyo. Ako lang mag-isang pinaglalaruan nila doon. Tapos pagpunta ko pa ng tindahan kanina, may palabas din. Kasi sabi ko, yung sukle, ipapasa ko na lang. Kumbaga yung may nakikiusap ako doon na ipapasa ko na lang yung ano. Nako, napaglaruan din tayo, pinaglalaruan din tayo. Kumbaga pinahihiya tayo, binabastos tayong mabuti. Binabastos tayong mabuti doon. So, kaya yung temper ko, kaya nga ang mangyayari nito, baka mapaaway ako ng wala sa oras. Kasi doon, putang, napamura na ako doon eh. Minsan hindi ko na pipigilan ng sarili ko talaga. Minsan pag talagang pungot na ako, talagang sinasabi ko, tangina ka, kako. Kasi hindi isang beses o dalawang beses, tatlong beses, kundi maraming beses ko silang pinagbibigyan. Hindi 3 beses o 5 beses, maraming beses ko silang pinagbibigyan lang. Kaya sabi ko, anong kakaso nyo sa akin, kako? In case na magka-aberya, tignan natin, magsubukan tayo. Di ba sabi ko nga doon sa video, iniwan ko, talagang pati yung 91.5, Win Radio, IFM, saan pa ba? Home Radio, Aliw Radio, yung home radio. Tapos 105.9 True FM, 105.1 ano ba yun? Yes FM ba yun? Yung brigada. Lalo na yung mga brigadang yan. So halos lahat. Naku po, sabi ko nga sa inyo, pinagtatarantado ko gamit yung satellite na yan. At nararamdaman ko naman sa nanay ko na medyo may alanganin na talagang sabi ko, kailangan ko talagang pumunta dito sa bukid. Kailangan ko kasi hindi ako pwedeng tumigil, hindi ako makakatigil dun kasi talagang tumataas yung dugo ko. Hindi yung katulad dati na kasi sabi ko nga sa inyo na hindi yung tayong katulad dating mga bata-bata pa na kaya pa nating makipagsabayan ng ngayon putang na, sabi ko sa inyo talagang hindi ako lang na talagang sinusolusyonan ko yung hindi naman ano ba tawag nito, hindi naman to sakit. Sabi nila sakit. Sila ang nagbibigay ng sakit sa akin. Yung sila yung magbibigay sa akin ng ano ba tawag nito, yung komplikasyon sa katawan. So itong mga putang inan to, nakasistema silang lahat. Tulad dito, ayun nga, yung paggigising ka, nyari, bagong gising ka, sa umaga, babaligtad ka pa lang, aabangan ka na nila. So, hindi ko alam na isa to sa mga sistema para magkakomplikasyon ka sa high blood. Kasi, merong mga taong yung bagong gising, bad tripin mo yung bagong gising,
biglang nag-hyper, di ba? Kunyari may tao diyan na bagong gising. Wala bigla mong binadrip, biglang nag-hyper. May mga taong gano'n. Hindi ko alam kung sino. Basta meron 'yun, yung kayo nalalaman niyo naman 'yan. So, iniisip ko na ganitong taktika ang ginagawa sa akin ng mga putang inang demonyo to. Ganitong sistema kung paano nila ako magkakomplikasyon ako dito sa hyper ko na to. Gusto kong patayin itong mga putang inang to, kaso nga lang wala tayong eksaktong gamit. Naku po, wala tayong, pwede din naman tayo makipagsabayan kung meron tayong eksaktong ebidensya. Sabi ko nga noon, nasa dalawa lang yan eh. Kung may baril ako o kung may ebidensya ako. Yun lang naman eh. Kasi nga pinagtutulong-tulungan tayo, pinagkukunsya-kunsyabahan tayong tarantaduhin ng mga putang inang to. Doon sa palabas na gagawin ng mga putang inang to. Hindi ko alam kung mga ABS o GMA o halo na. Naku po, talagang halo-halo na. Kasi sa istasyon pa lang ng radyo, mahalo-halo na. So may GMA, may ABS-CBN, may Radyo 5. Hindi ko alam kung ano pa yung ibang istasyon. So, bakit ito na yung sinasabi ko sa inyong realidad. Sinasabi na reality. Bakit kasi ang ginagawa ko sa Twitter, minsan pag sinipagsipag ako, minsan nagpo-post ako doon tungkol sa mga kunyari, itatag ko sila Elon, sila Trump, sila ang Republican. Kasi alam nyo, napaka-imposible na hindi nila malalaman. Hindi malalaman ng presidente ng Amerika, lalo na si Elon, na may-ari ng Twitter o Twitter X. Napaka-imposible na hindi nila malaman. Kasi yung mga kakilala natin sa Twitter X, sa mga posts, sa mga devs, mga admin ng mga sa X, mga kilala, mga bigatin. Hindi yung basta-basta yung mga vlogger natin dito sa Pilipinas. Yung mga kausap ko sa social media ng Twitter X, mga mabibigat, hindi basta-bastang mayayaman lang. So imposible na hindi makarating yung balita na ipinopost ko sa Twitter doon kay presidente ng Amerika at kay Elon. Dito pa lang nagkakagulo na sila eh. Tingnan mo, putok na putok tayo dito sa Pilipinas. Tumaputang inan to. So, niisip ko, talagang napapraning talaga sila. Talagang naghahanap sila ng paraan para madisgrasya nila ako dito. Kasi alam nyo naman na ang presidente ng Amerika ay pinatutupad si Jesus. Ito nga, all over sa mapapansin mo, mararamdaman mo sa social media apps na dumadami na yung Jesus followers ng Amerika. Bumabalik na ulit yung mga dati. Kasi nga ang patakaran dati, ang namumuno dati is parang against kay Jesus. So dahil kay Trump,
bumalik yung mga followers na yon, lumalakas na ulit yung mga, nagkakaroon sila ng confidence kasi meron na silang matibay-tibay na sasandalan. So, isa sa ebidensya na sinasabi ko na nung nakaraang administrasyon ng Amerika is yung J6 prisoners. Bulol na naman tayo. J6 prisoners. Yung J6 na prisoner ng Amerika. Pinalaya yun ni Trump. So yung J6 na yun is Jesus na yung wala akong masyadong impormasyon about sa kanila, pero nakikita ko tungkol yun kay Jesus, yung J6 na yun. So nakulong sila siguro baka base dun sa pagbabalita about gospel about Jesus. Hindi ko alam kung yung mga gospel na yon itong truth na sinasabi ng the rock of Jesus Christ. Kaya sila ikinulong. So pinalaya yon ni Trump, yung J6 prisoners na yon. Kasi nung nandun sila, it's about God, yung pinag-uusapan nila. So nakuha ko na agad yung J, na kaya tinawag silang J6 prisoner, 6 silang kinulong. Yung J, hindi ko alam, baka si Jesus, yung Jesus name yung pinaka-logo ng J. So logic lang sa akin kasi about God about God yung mga topic doon. So bakit natataranta tong Pilipinas natin, tong bansa natin dito? Bakit mukhang tanga tong mga putang inan to? Kasi nga, di ba nga, supporters ni Jesus si Trump. Isa sa mga sumusuporta kay Jesus ay si Trump. So, yung binabalita ko sa kanila, lalo silang nababaliw kapag nagbabalita ako doon sa Amerika. Baliw na baliw sila dito. So, ito yung sinasabi kong realidad na topic natin. Kaya na rin mismong magbalanse, magtansya kung totoo ba yung sinasabi natin o hindi. So, bakit praning na praning itong mga putang inan to? Kasi pag itinuro na doon sa Amerika, yung binabalita ko kila Trump at Elon, sabi kong establish as soon as possible. Mapapraning talaga itong putang inang iglesyang to. Itong iglesia ni Kristo na to. Itong pinaka-anchor ng bansa natin. Wala sila talagang paglalagyan, sasabihin ko sa inyo. Talagang mapapahiya talaga sila doon. Katulad na lang nung nakipagdebate ako kagabi. Hindi naman ako nakipagdebate. So tinulungan ko lang yung tropa doon na nakikipaglaban tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Kasi ang topic is patutunayan na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Yun yung topic kagabi doon sa Russia TV. So hindi na bago sa akin yung debating yun. So kaya ako umepal, kaya ako sumausaw doon sa debating yun. Doon lang ako sa comment. So doon ako sa comment, kaya ako sumausaw doon para bigyan ko ng suporta yung pastor doon na nakikipaglaban tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. So tao ka lang na hindi ka naman Diyos, ganun. So lahat yun, gasgas na. Gasgas na sa akin yun. Ang barahin nila yung sinasabi ko sa kanila. Wala naman silang magawa eh. So pag iyon, kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo na pag ito pinatupad sa Amerika, walang babagsakan tong Pilipinas, tong pinagmamalaki ng Pilipinas na putang inang iglesia. Wala silang babagsakan. Kaya pag ipinatupad sa Amerika, yung sinasabi ko,
Lalong-lalo na si Trump is more on Jesus, na talagang may pinapatupad talaga siya tungkol sa Diyos. Kita nyo naman, sa bawat school pinatupad na yung Bible doon sa bawat school ng Amerika. So pagka ginawa na nila agad ang sinasabi ko, mapapahiya itong mga putang inan to, itong mga gagong to. At ano pa ba yung sasabihin ko? Darating na yung eleksyon, di ba? So andyan na yung mga tauhan ng mga iglesyang to. Diyan sila Margoleta, yung mga tauhan nila Batman. So para sa akin, yung lahat ng kaalyado ni Jesus, o yung gustong magpatupad, para sa akin kung gusto nyo ipatupad yung katotohanan na yon, yung kapangyarihan na yon dito sa bansa, lahat ng kaalyado na sumusuporta dun sa sinasabi kong katotohanan, na sumusuporta sa akin dito sa bansa, kung sino mang senador yan o kung sino mang politiko yan, yun ang iboboto nyo. Dahil doon may aasahan kayo. Dahil doon may aasahan kayong pagbabago dito sa Pilipinas. Nakuha nyo? Kasi pagka binoto nyo itong mga kaalyado nilang mga iglesyang, mga putang inang iglesyang to, wala kayong mapapala dito sa bansa. Anong asahan mo dyan? Makipaglaban ba yan? Sila ang unang makakalabang ko dito. Sila ang unang makakalabang ko sa pagtatayo ng kapamahalaan ng katotohanan dito sa bansa, ng impluwensya ng Diyos dito sa bansa. Sila ang makakalaban. So sino dapat ang iboto nyo? Dapat ang iboboto nyo yung lumalaban para sa akin dito. Yun ang iboboto nyo. Huwag yung mga siraulo. Diba? Kasi yon, may isip yon na alam niya na darating ang araw na itong sinasabi kong to, pakikinabangan ng bansa. Pakikinabangan ng mamamayang Pilipino. Sa walang hanggang katapusan. Hindi nyo kayang bayaran sa akin yung putang ina nyo. So, ganun dapat. Lahat ng... Kasi alam niyo kung bakit. Kasi wala pang 1 month na nakakapag-inaugural si Trump. Hindi, wala pang 1 buwan. So darating ang araw na bibisita yon dito sa Pilipinas. Di pa man ngayon, pero pupunta yan dito. Baka this year, hindi natin masabi kung ngayong taon o hindi natin malalaman. So hindi ko alam kung paano ang gagawin nila dito. Wala silang magagawa. Naku po, sasabihin ko sa kanila. Kasi itong mga iglesia is part of yata ng mga democratic. Kasi nga, di ba? Kaalyado to nila Duterte. So part ng China, part ng democratic, part ng mga komunista. Itong mga putang inang iglesia to. So dapat yung iboboto nyo yung may puso dito sa bayan. Yung lumalaban para sa impluwensya ng bansa dito sa bayan. Nakuha nyo? Kasi kung sasabihin kong ako lang ang nagsasabi nito, baka hindi kayo maniwala eh. So mas maganda siguro
kayo na mismo makipagchismisan diyan sa labas. Kayo na mismo pumunta diyan sa bawat kanto. O yung matataas na mga senador natin, kayo na mismo mag-survey kung totoo ba yung sinasabi kong impluwensya na sinasabi ni Janjan. Yun ang sabihin nyo. Yun ang aalamin nyo. Kasi pag ako lang, ako nga lang, di ba? Tingnan mo naman, putang ina. Grabing partida ginawa ako sa inyo. Wait, putang ina, ako lang mag-isa, kita nyo. Ako lang mag-isa. Sobrang partida na ginawa ako sa inyo, putang ina niyo. So magtatanong kayo sa bawat tao dito kung totoo ba yung sinasabi ko. Kasi kung mga iglesia pa kausap mo, huwag kang magtanong. Ganun ang gagawin nun. O pipigilan ka nila para hindi mo malaman yung katotohanan. Katulad nung ginawa sa akin ng mga putang inan to dati. Na bago ko pa lang sinisimulan 2017. Kasi katapusan ng 2015 nagbabasa ako. So 2016 nakipagdebate tayo, umiinit ng nagawa na nating ipaliwanag kung ano yung iisang Diyos kaso puro tala tayo. So 2017 doon na umiinit ng malala yung sinasabi ko. So kung paano ako pinigilan ng mga putang inan to, paano ninakaw yung cellphone ko. Alam to nila Vice Ganda eh. Itong ninakaw yung cellphone ko doon sa Chinatown dito sa Marikina ba yun? Hindi ko alam kung Marikina ba yung Chinatown na yun. So ninakaw nila yung cellphone ko kung nandun yung mga laman ng mga ebidensya ng mga gospel na inipon ko na nakasave sa mga memory card. So yung Facebook naman, eksakto naman na binlock nila yung yung Facebook account ko. Wala akong alam na itong palang Facebook nung unang nakaraang mga administrasyon na parte ng Democratic is sila pala yung kalaban ng katotohanan. Kasi lahat ng mga complicated files noon binablock ni Facebook. So kaya galit na galit yung mga taga Twitter kay Mark. Ito yung sinasabi ko. Pero ngayon bumaliktad na si Mark. Kumampi na kay Trump at nagbulgar na. So umokay na si Mark. Pero nagpapasalamat ako kayo sa Facebook. I thank Facebook na dito tayo nagsimula na magpakalat ng mga balita tungkol sa Diyos. So dahil sa Facebook, na kahit na sinesensor nila, lumalabas pa rin yung katotohanan doon. So kahit anong sensor lang yung kahit na kasi pinakakalat ko yun eh. So natutuwa ako ngayon pag nagagawa ako ng video rito, natutuwa ako ang dami kong likes ang dami kong viewers. Umaabot na ng 500 to 800 person ang viewers natin sa Facebook. Dati umaabot lang ng 30, 20. Yung pala hindi pa nananalo si Trump. Yung pala sinesensor nila yun sa Facebook. So itong magkakakuntsabot. Tsaka isa rin ang mga Facebook, maybe dito sa Facebook Philippines na isa rin ng nagmamanipula itong Facebook Philippines tungkol dito sa mga sinasabi natin. Katulad nga nitong mga dinadabing nila na mga video na dinadabing nila na iniiba nila ang impormasyon ng mga video. So madami, nako, sabi ko sa inyo. Kaya nga mas tiwala ako sa X Twitter. Kasi dito sinimulan ni Elon kung the freedom of speech. Ang ibig sabihin ng freedom of speech is truth. Express the truth.
Kung ano ba yung gusto mong ilabas, na ano ba yung gusto mong sabihin. So walang censorship na sinasabi doon. So halos lahat nasa Twitter X na talagang almost natalo nilang media, mga TV media, mga network TV media, lalo mga CNN, mga BBC News, almost na mga nagbabalita sa Amerika, tinalo nila. Tinalo ng Twitter X. Kasi mas mapagkakatiwalaan ang Twitter X kasi ang nagbabalita din mismo sa Twitter X yung mga community. Sila mismo ang nagiging journalism. Kunyari ako gusto ko maging journal, gusto ko magbalita, nasa sa akin kung gusto kong pumasok na journalism sa Twitter X. So nandun yung mga opportunity mo. Kunyari isa kang gusto mo maging reporter, andun yung opportunity mo na pwede kang maging reporter at once sa madaling panahon o sa madaling pagkakataon. So 31 minutes na naman. Nako, maabot na. Yung sinabi ko sa inyo ha, iboboto nyo yung mga kaalyado ng lumalaban para sa atin. Huwag nyo iboboto yung hindi para sa atin. Kasi yung nakakapag-isip kung anong impluensya may bibigay ng taong to dito sa bansa. Nakuha nyo? Kasi yon nakakapag-isip na maibibigay na kayamanan dito sa bansa. Yung mga kaalyado na mga sumusuporta kay Jesus, yun ang iboboto nyo na lumalaban para sa atin dito. Kasi darating talaga ang panahon na pupunta dito ang mga taga-Amerika. Hindi ako sasablay sa sinasabi ko sa inyo. Pupunta yan dito. Kasi maghahanap na sila ng mga kaalyado. At ang sinabi ko sa kanila noon, na gawin yung impluensya ang tinuro ko sa inyo para makapaghakot kayo ng tao. So dahil dito sa katotohanan ng Diyos, sa katotohanan ni Jesus, sa katotohanan na lumabas, na pinakamalakas, pinakamatinding pakakak, pinakamainit, pinakamalakas sa lahat ng katotohanan. So ito yung impluensya yung binigay ko sa Amerika na para sila maghakot. Nagagamitin nila. So pag ginamit nila yon at napatupad nila, di natin masasabi na forever ng Republika ng Amerika. So pagka pinipriority na ng Republican ang sinasabi ko, habang buhay ng Republican ang hahawak sa Amerika. Hindi na yung mababago. Kasi wala silang panapat doon. Wala silang itatapat doon. So kung dito naman, mag-isip-isip kayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung dinadala kayo ng pakengkoy, dinadala kayo ng pambababoy ng mga gagong to, itong mga putang inang iglesia to, mag-imbestiga muna kayo sa sinasabi ko. Pag-aralan nyo maigi, lahat ng matalino naman kayo, di ba? Wala nga naman yung mga nakaupo natin sa Senado, walang utak. Baka siguro kahit naman 5, 10, merong may mga utak dyan sa Senado, dyan sa gobyerno. Ngayon magtatanong kayo sa bawat isa, pag-aralan nyo, mag-aral kayo, putang ina, mga abogado tinapos nyo, ang tataas ng tinapos nyo, putang ina nyo, ang hihina nyo. Pag-aralan nyo, kung totoo ba yung sinasabi ko, pag-aralan nyo mabuti.
Nandiyan na yung maraming susyon na pwede nyo ano. Basta, wag lang kayong paikot-ikot kasi madali kayong mahuli. Wag kayong tumbling ng tumbling. Basta sinabi ko lang, pag-aralan nyo. Kasi kung babara kayo, wala kayong magagawa. Sasabihin ko sa inyo. Wag lang kayong magpaikot-ikot. Pag-aralan nyo kung totoo yung sinasabi ko sa inyo. Tataas ng tinapos nyo, mga cum laude pa kayo, tatakan nyo. Di ba? Patakbo lang ng bansa, di ba? Papatakbo ka lang ng bansa, ilang matatalino yan. Graduate pa ng ano yan. Tayo, graduate lang tayo ng bahay, tambay. Utang ina, tapos ako lang sosopla sa'yo. Mabigat naman yon, di ba? Dapat mag-aral pa kayo. Mag-aral kayo. Okay? At sa susunod na ulit, 35 minutes na. Alamin nyo mabuti. Huwag yung putang ina, huwag yung puro ek-ek na lang ang sinasabi nyo. Nakakahiya kayo sa mga tao, putang ina. Naturingan kayong mga tagapagtaguyod ng gobyerno. Tapos sasabihin nyo sa mga tao, puro pagago. Nako po, di ba? Alamin nyo mabuti. Okay, susunod na ulit.